ngayon naman pag-uusapan natin itong Jules, no, tinatawag na Urban Poor Solidarity Week, which is actually yearly pala itong ginaganap. So aalamin natin yung mga activities na nakapaloob dito at kung ano-ano ba yung mga ginawa nila kasi ginanap ito noong December 2 to 8. So ngayon makakasama natin this morning ang Chairman at CEO ng Presidential Commission for the Urban Poor, Honorable Ernani Panganiban, at isang Urban Poor leader, Ms. Belia Balte, ang President ng Federation of C5 Homeowners Association, Western Bikutan, Taguig. Good morning. Good morning po. Good morning. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning. Ayan, pag-uusapan po natin, no, sir, itong tinatawag na Urban Poor Solidarity Week, which is yearly pala ito. Siguro pahapyaw lang po para sa mga viewers natin kung ano po ito. Alam mo, 25 years ago, ang reklamo ng Urban Poor, bakit yung labor, mayroon silang Labor Day, mayroong kababaihan, mayroong sa manggagawa, sa magsasaka, pero sa Urban Poor wala. Kaya nung panahon ni President Cory Aquino, isa ito sa mga hiningin ng mga Urban Poor na sana magkaroon din ng araw ng maralita. Ang binigay na ating Pangulo noon ay hindi lang isang araw, kung hindi December 2 hanggang December 8 bago dumating ang Universal Declaration of Human Rights. Nagpalabas siya na Executive Order 367. So, na-dineclared niya ang December 2 to December 8 as Urban Poor Solidarity Week. Bakit siya solidarity? Kasi dito, kita, sabi nga nila, watak-watak ang Urban Poor. So, sa linggong ito, lahat, bago dumating yung celebration, lahat ng mga hindi pagkakaunawaan, dito napapag-usapan. Kaya yearly na ginagawa ito ng Presidential Commission for the Urban Poor para lumabas ang issue ng Urban Poor, but at the same time, paano makatulong yung local at national government. Makipag-ugnayan din sa people's organization. Alright. Yun so Dayan, no, yung isa pala sa reason talaga is to raise awareness among Yes. all sectors. So sir, since yearly naman pala ginagawa itong Solidarity Week, ano po yung napili ninyong tema para mas mapalawak pa yung kaalaman ng mga Pilipino? Sa ngayon, parang pagtutulungan, pagsasamahan ng maralitang Tagalunsod at patuloy na ugnayan sa pamahalaan. So parang week-long celebration Yes, po pala ito. So siguro besides dun sa nakakatawa, Jules, na magkakaroon sila ng open forum kung saan mariraise yung mga problema, at least malalaman ng pamahalaan, magiging aware sila at ma-actionan. Bukod po dito, ano po yung mga activities na naganap from December 2 to 8? Ganito. May mga kick-off kami ng mga training. So yung huling ginawa namin ay sinelebrate namin yung Urban Poor Solidarity Week sa Davao noong December 4. So, supposed to be ito yung araw na ina-address ng Pangulo ng Pilipinas ang mga urban poor. Kaya lang hindi siya nakarating noon dahil alam mo sa hagupit ng Yolanda. Yes. So, doon nagfo-focus ang attention niya. So, dito, mga issues at mga resolution na ihahain naman sa ating Pangulo for 2014. Ito rin yung venue na ginagamit namin sa pagsagot sa mga issues na inilabas namin sa harap ng Pangulo for 2012 and 11 naman. Kasi yearly. Miss Bella, bilang urban poor leader, ano po yung mga nakikita nating issues na kalimitang lumalabas sa tuwing nagkakaroon po ng Urban Poor Solidarity Week? Yung karamihan po dito ay yung paninirahan ng maralitang Tagalunsod na kung saan yun ang number 1 na pangunahing pangangailangan. Ayun sir, balita po namin na isa sa pinakamahalagang sangkap, no, na tumutulong sa lahat ng urban poor ay itong mga tinatawag natin na mga NGOs at yung private sector. So pwede po ba natin ipaalam po sa mga viewers kung ano po yung mga klaseng tulong na naiabot nila? At lalo na malamang meron pong mga NGOs din na nanonood na baka maging interesado na tumulong. Ganito, noong 2012, ang lumabas ng mga issues doon, partnership with the non-government organization, partnership with the people's organization, at saka isa-isang grupong civil society. Ngayon, mayroon na kaming partnership with Habitat. Mayroon din kaming partnership sa other government agencies. Malinaw ano yung sa Habitat. Ang sa Habitat, parang sinasabi ng Habitat sa amin, dahil kami ang may tao sa buong Pilipinas, no? Hindi man siya kompleto, kami ang nakakakita alin ba ang priority doon sa government natin na nangangailangan talaga ng housing. Sino ang may lupa na handang makipapasok na tatayuan dito? So, ibig sabihin, ang relasyon namin sa Habitat naman ay, una, kami magre-recommend sa kanila at tutulong kami sa social preparation. Okay. So, may mga non-government organization din na may partners kami
na tumutulong naman magkaroon ng security of land tenure yung mga tao. Then may partnership din kami sa legal para naman doon sa may mga problemang legal, no? Sa mga urban poor communities na yun ang kinag-ugnayan namin. Okay, so nakakatuwa, Jules, kasi nakita natin yung aksyon na ginagawa ng pamahalaan na talaga nga namang nakikituwang pa sila sa iba't ibang ahensya para lang matulungan itong mga urban poors. And for Miss Bella naman, gusto ko po malaman, ano po ba yung mga success stories na o yung mga ni-raise yung issues na napatupad na po ng ating government? Yun pong, marami na rin pong mga tao na nailikas, kagaya ng Ilabed, nagkaroon na ng kaganapan o katuparan yung pangarap nilang magkaroon ng mga sariling bahay. Kagaya rin po, pwede rin po. Yung pong sa danger area, yung po ngayon ang inaano namin sa waterways, yung Maricaban Creeks. Sa kasalukuyan po yun ang inaayos namin ngayon sa tulong po ng PCUP. So isa po sa success story natin ay nailikas na po natin at nabigyan na po ng mga bahay yung mga walang bahay. Pero sa ngayon, isa rin po sa problema na nakikita natin, which nabanggit niyo po kanina, ay meron pa rin mga kakulangan. Meron pa rin mga kailangan din talaga ng bahay at mailikas firm kasi ito medyo nakikita natin sa screen natin, Jules, dangerous dyan sa mga lugar na yan. risky talaga. Actually, hindi na pinagbabawal na tumira under the bridge, sa may kalsada, Estero. dyan malapit sa estero. So yun po, isa po sa mga problema. Or may iba pa po bang problema na kailangan ma-erase? Ang taga-urban poor, ang mga urban poor naman po, hindi naman yan kaagad-agad malulutas dahil sa dami. Luzon, Visaya, Mindanao, napakaraming maralitang taga-lungsod. Ngayon po, kagaya ko na lang, sa tagal na po naming pakikipagbaka, nang sila po ay pumunta sa area namin, nagkaroon po ng linaw. At hindi naman yan kaagad-agad mariresolbahan. At hindi lahat ay ma-accommodate Mabibiyayaan. ng biglaan. Okay. Paunti-unti, pero sa pamamagitan din po ng ibang ahensya ng gobyerno na sangkot sa usaping panlupa, pabahay, at kami naman pong mga maralita o urban poor na kung tawagin ay nakikipagtulungan sa kanila nang sa ganun po malutas yung problema namin sa kikipagtulungan sa gobyerno at ang gobyerno tutulong sa amin. So, ibig sabihin, gagaan po ang problema. Kooperasyon lang. Kooperasyon lang po. Okay, Miss Bella, ano po yung mga naging hakbang po ninyo, lalo na bilang team leader, para mas ipaunawa sa buong urban poor community? Oo, At least, kasi minsan dyan, close-minded yung mga Yes, tao. Yun, kunyari, usually. papaalisin, ayaw kami nakatira, ayaw nila yan kasi ang livelihood nandyan eh. So, paano pong ginagawa nyo? Kinakausap po ba natin sila ng maayos? Ano po yung ginagawa nating plano or proseso? Unang-una po, nagkakaroon muna po kami ng consultation, tapos dialogue. Ngayon po, nung mailapit namin sa kanila, ang PCUP naman po, silang nakikipag-ugnayan. Okay. Yun po ang nangyayari. Pero doon po sa mismong area, sa kaganapan, ito po talaga ay masakit. Base po sa experience ko. Ako po ay wala ng bahay. Pero mas matibay pa po ako ngayon dahil andyan po ang PCUP na alam kong gumagabay sa amin hanggang ngayon. Pasensya na po. It's okay po. Alam naman po namin yung pinagdadaanan po ninyo at talagang natutuwa po kami kasi nakikita natin yung advantage na ginagawa ng pamahalaan natin, lalo na ito may Urban Poor Solidarity Week kung saan nga nare-raise yung mga issues, nagkakaroon ng boses ang mga urban poors. So nakakatuwa, Jules. Yes, Kasi dito makikita natin yung kagustuhan ng gobyerno natin makatulong. Yes And naman. very worth noting, especially in this interview, no, na si Miss Bella, na-share niya nga na siya mismo nawalan ng bahay. Pero napapakita natin sa viewers ngayon na through the government, meron talaga Yes. natutulong. At saka napakalakas niya, no? Parang kung siya nga wala na mismo eh. So talagang isa siya rin sa mga tumutulong doon sa Yes. mga kasamahan din niya kahit wala siya, di ba? So, sir, what do you think? Bakit po napaka-importante or may advantage Urban Poor Solidarity Week? Una, tama. Ito nga nailalabas na natin ngayon yung husto. Sa tuwid na daan ni Pinoy, nalalaman ni Pinoy kung ano yung dapat pabaguhin, ano yung dapat na dagdagan, at anong dapat na ipapatupad. Right. Kasi pinaabot natin sa kanila yan. Tapos, pangalawa, katulad nito si Aling Bilya, no? Yung sa waterways niya, masakit ang kalooban niya. No? Pero at least, nagpa-participate naman sila doon sa local level sa consultation. Kaya na-articulate nila on the local level and national level yung gusto nila para sa isang tuwid na relocation. Pero ang tagumpay naman niya
ay hindi mismo sa kanya kundi sa ibang community niya. Kasi siya, biktima kasi siya ng illegal demolition. No? So, kaya ngayon, tinutulungan din namin siya kung paano siya makapag-avail ng para sa kanya. Pero sir, ngayon po ba, sa figures po, gaano po karami informal settlers sa ating bansa? Alam mo, ang maibibigay ko lang dito sa NCR, siguro mga kalahating milyon. Tapos dadagdagan pa ngayon sa NCR sa hagupit ng Yolanda, which more or less mga nasa 220,000. So, ang backlog natin sa housing, more or less, nasa 3.2 million nationwide. Pero let's be positive, no? Lalo na for 2014, I'm sure talagang ang PCUP talagang gagawin nila ang best nila para makatulong talaga sa mga informal settlers. And I'm pretty sure ngayon pa lang uma-action na dahil nga kakaganap pa lang ng Urban Poor Solidarity Week. Okay, Miss Bella, meron po ba kayong last message para sa urban poor community? Sa mga taong kagaya ko na nangangailangan ng bahay, ang masasabi ko lang, huwag magsawa. Atakin talaga yung tama. Dahil andyan naman yung mga ahensya ng gobyerno na patuloy na tumutulong sa amin basta nasa tama ka lang. Kagaya na po, sasamantalahin ko na sobra-sobra ang pasasalamat ko sa Presidential Commission for the Urban Poor, kina Chairman, dahil sa kanila, naging matatag ako. Hindi lang naman siguro ako, maging yung iba kong kasamahan. Dahil nakaramdam kami ng pagkalinga na kami pala ay importante rin. Of course. Thank you so much, Miss Bella. Sir, kayo po, do you have any last message? Okay. Ako simple lang siguro. Ang gobyerno sa pamahalaan nating Pangulo handang tumulong sa mga apektado. Pero ang pinaka-importante sa lahat, mismong apektado, dapat tulungan nyo yung sarili ninyo. Pag kayo ay nagkakaisa, ang gobyerno walang dahilan na makikita na hindi kayo magtatagumpay sa issue na ipinaglalaban nyo. Magandang umaga. Alright, Thank you very so much. timely, no? Kasi ang Christmas is about sharing Yes. at a love, at talagang pag-share ng pagmamahal sa kapwa. So, nakakatuwa ang PCUP ay ganun po. So, mabuhay po kayo at sana marami po kayong matulungan. At thank you dahil nagbibigay po kayo ng inspirasyon. Maraming salamat po. Thank you. Thank you so much for joining us this morning. Alright mga boss, muli nakasama natin ang Chairman at CEO ng Presidential Commission for the Urban Poor, si Honorable Hernani Panganiban, at ang isang poor leader, wala iba kundi si Miss Bella Balte. Marami tayong pag-uusapan sa pagbabalik lamang yan ng Good Morning Boss.